sa Metro Manila. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lang. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. The war against COVID-19. We are at war against the vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need. Kompleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito muli ang isa na naman pong edisyon ng Walang Sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas. Ang inyo pong hashtag COVID-19 Radio. Mukhang bagong hindi ba kayo nasanay na wala pong salamin? Sinubukan ko na walang salamin para hindi mag-reflect po yung ilaw ko natin dito. So sinusubukan ko lang Pero nakakabasa pa naman mo ko. Nearsighted po ko. Pero pag malayo, medyo malabo po. Pero so far, nakikita ko rin po ang aking pong binabasa dito sa aking pong monitor. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan pong lahat. Araw po tayo ngayon po ng Tuesday, Martes, July 21, 2020. Kumusta na? Marami tayong pag-uusapan ngayong araw po, ngayong Martes. Dahil nga po, kaninang alas 8 po ng umaga, ay nagsalita po ang ating pong Pangulong Duterte at marami po siyang inanunsyo. Bukod po sa patuloy pa rin pong paglaban ng ating pong pamalaan sa COVID-19, ay meron rin po siya mga binanggit na mga inaprubahan po niya. Ang isa po sa malaking balita ay ang pag-aprobaho niya tungkol po sa itong tinatawag pong limited face-to-face learning para sa ating pong mga estudyante dahil ilang araw na lamang po at siguro mga isang buwan ay babalik na po sa klase ang ilan po nating mga kabataan. Be it sa basic education o di kaya sa higher education o yung mga college students. Pero ang latest po sa naging rekomendasyon po ng Department of Education, sabi nga kung maaari daw ay gawin ang face-to-face learning. Pero yan po ay limitado lamang. Kaya po ang ating pong Pangulong Duterte ay automatic inaprubahan po to sa kagustuhan po ng Department of Education. Pero meron pong kulitilya dito. Ano po yon? Ito isa-isahin natin ang mga probisyon o kondisyon kung paano may sakatuparan ito pong pag-aprobaho ng ating pong Pangulong Duterte sa tinatawag pong face-to-face classes. Ito po yung mga kondisyon. Number 1, unang-una, face-to-face learning o classes will be allowed only dun po sa mga low-risk areas or those already at least under MGCQ. Meron tayong ECQ, meron tayong MECQ which is Cebu City, meron po tayong MGCQ, GCQ pala muna. Meron po tayong GCQ, ito po yung Metro Manila at ilang pong mga lugar. Meron po tayong MGCQ na medium risk, at meron po tayong MGCQ na low risk. Siguro, alam na ninyo kung ano po yung mga lugar na nasa low risk. Ang sabi nga ito daw ay pwedeng payagan na magkaroon po ng face-to-face classes sa MGCQ na low risk, or in the transition phase between GCQ and the new normal. Number 2, ito po yung isa po sa mga kondisyon. Face-to-face classes will be allowed on January 2021 or the third quarter of the school year. Private schools which have started limited face-to-face classes last June of this year will be allowed to continue. Ayun. Number 3,
Decisions to allow limited, localized face-to-face classes will be made with due coordination between DepEd, mga LGUs, at the same time, ang local health authorities. Number 4, ito, yung stringent health standards will be followed. Mamaya po, babanggit natin ano po yung mga health standards. At yung panglima ay yung pilot testing po and inspection jointly with the National Task Force against COVID-19 for the observance of required health standards and protocol. So yan po ang 5 kondisyon para may sakatuparan po ang face-to-face classes. Okay? Ito ho, yung stringent health standards. Ano po yun? Ayun, siyempre, kapag wala daw hong mask na suot ang mga estudyante, no entry policy sa mga school premises. Siyempre, yung hand washing and hand hygiene, kailangan po yan. Regular disinfection in school premises. Nandyan rin po ang checking for temperature at respiratory symptoms. At the same time, reduction in class size to 15 to 20 maximum and physical arrangement of seats conforming po yan sa required distances. So patuloy pa rin po yung medyo meron pong konting distansya po sa ilan po nating mga estudyante. So yan po ang mga kondisyones na gusto hong ipairal ng ating pong pamalaan. Ito pa, meron pa pala. Ito naman po yung health standards pa rin. Intermittent attendance of school only to complement distance learning. Controls of flow of learners and personnel in entrance and exit. No mass gathering. So, bawal pa rin po yung mga, kunyari, may mga gagawin po sa inyo pong mga gymnasium. Bawal po yan. Visible instructions, signages, and markings. Kailangan po, meron pong ilalagay po niyan. Ang dami po mga kondisyones, no? Preparedness and case management system in coordination with LGUs and local health for contact tracing, testing, isolation, and treatment. So, yan po ang ilan po sa mga kondisyones. So mamaya, dahil nga ho, ay nagpasya na po ang ating po Pangulong Duterte na pinapayagan na po niya ang limited, may word po limited face-to-face classes. Kaya mamaya, hingi po tayo ng reaksyon mula ho sa unang-una. Naalala ba ho ninyo yung League of Province, ano ba to? League of, ano bang tawag doon na yung League of Governors. League of, ano bang term ko doon sandali para hindi ako magkamali. Ang term ho doon ay League of Provinces of the Philippines, LPP. Makakausap po natin mamaya po si Governor Presbitero Velasco. Dati pong maestrado po yan, na ngayon po ay ama na ho ng lalawigan. Siya po ay ama ho ng Marinduque Province. So, inimbitahan natin siya para makuha ho natin ang kanya pong salubin. Kung maalala ho ninyo, sila po yun. Nag-request po tong LPP sa pamagitan po ng kanila pong National President na sinasabi kung maaari, wag na ho muna ho yung face-to-face. Paano ito? Mukhang nagpasya po ating po Pangulong Duterte na payagan pong face-to-face in a limited condition. So yan po ang ating pong isa po sa ating pag-uusapan. Also, inibitahan rin po natin si Attorney Joseph Noel Estrada, siya po ang Managing Director ng COCOPEA. Ito po yung Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines. So, ipagsasama ho natin sila mamaya para makuha natin po ang kanila punto de vista with regards po dito sa kagustuhan po natin po Pangulong Duterte. Kung maalala rin po ninyo, ang Pangulo, sabi niya, kung maaari, wala mo ng face-to-face. Pero ito pong DepEd, meron sigurong nagbigay po sila ng kanila pong recommendation na nakita naman viable for a particular places, kunyari particular areas na medyo low risk na po. May mga ilang nga ho mga lugar na tinatawag nga hong COVID-free. Sana po i-maintain po nila yan para hindi naman po mas lalo pang kumalat po ang sakit na COVID-19 dyan po sa kanilang lugar. Okay, also, today ay atin rin pong pag-uusapan ang SONA, yung State of the Nation address po na ating po Pangulong Duterte. Malapit na po yan. That's next Monday na po yan, July 27. So, nagsalita na po ang Malacanang na ang sabi nga ho, willing na po ang ating po Pangulong Duterte na pumunta ho dyan po sa Batasang Pambansa para dyan po niya ilahad ang kanyang mga accomplishments. Ito po ang kanya pong panlima. 5th State of the Nation address na pinakahihintay po yan ng ating pong mga kababayan. Dahil nga ho tayo po ay dumanas po ng COVID-19 pandemic. And I'm sure crisis po ang ating pong lahat po tayo apektado po ng crisis
So atin pong inantabayanan kung ano po magiging pong plano ng ating pong pamalaan na ngayon pa naman po ay inilalahad na nila. Meron na po mga pre-SONA na ginagawa at sinasabi nga ho na we are in the process of rebuilding or kailangan pong i-rehabilitate na po tayo, recovering dito po sa nangyari pong pandemic na ito. And later, we will talk to Assistant Secretary Mon Kualuping ng PCOO at tanungin ho natin kung ano po mga preparations at ano ba ang mangyari po sa situation po. Dahil kakaibay ngayon po to. Dahil nga ho, kung dati po sangkaterba hong mga opisyal ang pumupunta ho dyan sa House of Representatives sa Batasang Pambansa, pero ngayon, iilan na lamang po. Siguro yung media, ang dinig ko yata, mukhang bawal na rin po yata. Kaya siguro may mga ilan lamang ho, mga coverage team ang pwede yung pumunta ho doon. Kumbaga, hook up na lang siguro po sila sa People's Television, yung para sa bayan po nating telebisyon, ang ating pong PTB4. So maaaring yun po ang isa po sa mga magiging pong arrangement. Okay, isa pa ho sa good news na pwede ho natin ibabalita sa inyo. I'm sure sa mga hindi po nakatunghay sa naging press briefing po ni Secretary Roque, tayo po ay pumapangalawa ho sa Singapore. Batay po yan sa survey na ginawa po nitong ito po ang survey na ito ng Imperial College London COVID-19 Behavior Tracker. Ito po yung YouGov. At ang sabi po dyan sa naturang tawag nitong survey na ito ay 9 out of 10 of Filipinos ay madalas daw pong nagsusuot po ng face mask. So yun, which is maganda ho yan. Dahil yan po ang isa po sa mga alintuntunin ng ating pong pamalaan para tayo po'y maligtas sa pagkahawa ho sa COVID-19. Ibig sabihin po niyan, tayo po'y pumapangalawa po sa Singapore sa pinakamataas na paggamit po ng face mask. Ibig sabihin po niyan, in short, 90% of Filipinos ay meron pong face mask. I don't know. Sa 10% siguro po niyan, talagang ayaw na ayaw ho nila magsuot po ng face mask. Siguro sila po yung mga nahawaan at sila po yung mga matitigas sa ulo. Ito po yung breakdown, no? Ang sabi nga ho, 1% don't wear mask. 1% of our population, mga Pilipino, ay ayaw talaga hong magsuot po ng face mask. So, wala tayong magagawa. Kung talagang gasti ulo kayo, wala na dapat sisihin kundi kayo po yan. Ha? Kung kayo po'y mahawaan at kung kayo po ay nagkaroon ng COVID at maaring lumalang inyong kaso ng COVID, wala na po tayong sisisihin kundi inyo pong sarili. Okay? At sinasabi rin po, 2% of that ay minsan-minsanan lamang daw ho ang nagsusuot po ng mask. Naku, wag niyong gawin po yan. Kapag lumabas po kayo, ay dapat magsuot po kayo ng mask. Importante po yan. At meron po itong isa pa. 3% daw ho ng mga Pilipino frequently. Ano ba ang tawag nito? Frequently. Siguro hindi frequent lang. Pag sinabi frequent, di ba usually madalas. Pero meron siguro po yung on and off rin po siguro. Anyway, so yan po ang resulta ho ng survey na ginawa po ng Imperial College London. It's a UK survey na at least mabigyan po tayo ng kaalaman para ho, importante talaga ho ang pagsusuot po natin ng face mask. Ang Singapore kasi ho, 94% na kanila pong populasyon ay talaga hong sumusuot po ng face mask. Ano pa ang mga kasama ho dyan sa survey na yan? Ito, 83% ng mga Pilipinos ay madalas pong naguhugas ng kamay. Meron pong mga ilan pa na ayaw pa maghugas, ha? Oy, mga kababayan ko, kung kayo po ay dehins, naguhugas ng kamay, naku po, mag-ingat po kayo. Diba? Madalas na sinasabi natin po mga magulang, bago ho kayo kumain, kung ano man ang hinahawakan ninyo, dapat maghugas po tayo ng kamay. Importante po yan. At ito pa, 50% ng ating mga Pilipino ay lumalabas po ng kanilang tahanan para magtrabaho. Which is, kailangan po yan para maghanap buhay. At 42% ng mga Pilipino ay, nagdidepende daw ho sa mass transportation. So, 42% po yan. So, ibig sabihin, 4 sa 10 Pilipino ay talaga hong nagko-commute at ginagamit po ang ating pong mass transportation. So, yan po ang good news
na pwede ho nating ilahad sa inyo sa araw po ng Martes. So yan po sana po, sabi nga ho ni Secretary Roque, bukod po tayo sa mataas po ang bilang na natin na nagsusuot po tayo ng mask, mas maigi pa rin po tayong sumunod sa paghuhugas ng kamay at the same time yung social distancing, yung physical distancing sa ating po mga kausap para iwas COVID tayo. Okay? Mahalin po natin ang ating pong buhay para tayo po ay tuloy ang ating pong hanap buhay. Yun! Okay. So yan po ang ating pag-uusapan sa araw po ngayon So antabay po tayo. After our break, dako tayo sa mga balita po sa mga probinsya at simulan na po natin ang mga reaksyon ng ating po mga nabanggit po mga bisita sa araw po ngayon, sina Governor Presbitero Velasco at ang kinatawan po ng Cocopea at maging si Assistant Secretary Mon Coaluping ng PCOO. Wag po kayong alis magbabalik po tayo at mag-iwan po kayo ng mga mensahe at babasahin po natin yan bago humatapos po ang ito pong programang Walang Sinasanto. Oras, 1:16 po ng hapon. Bago ang nakatakdang SONA ng Pangulong Duterte, tunghayan natin ang patunay ng gobyernong kumakalinga. Tatak ng Pagbabago 2020, the Pre-SONA Forum. Kasama ang iba't ibang cabinet secretaries noong July 22, 11 a.m. Tatak ng Pagbabago 2020, the Pre-SONA Forum. Sa inyo ang at ang bilang ito. Sa pag-ibig ng ayos Ito na mga suki, fresh na, garantisado pa. Ang gusto ko sa chicken ko, masarap na laman, malinang lang, sariwat safe. Magnolia, wala chicken to more, sigurado. Kalidad na chicken tong timbang, sigurado. Sa Magnolia Chicken, pambansang manok. Natin to, Magnolia Chicken, Magnolia Chicken. Sayado, sigurado ka. Selyado, sigurado ka. Panatilihing masaya ang paglilibang, ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at tahan sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ikaw na nang hinihirapan, nasasakal at walang pagtahan. Bago-bago ka na sa response, pag-ibig ang susila. Ang ligaya, pag-ibig sa walang problema. Pag-ibig mag-ibig tayo na. Live for House of Roads today, this is Pag-ibig Fund. This is a Philippines. Alam niyo bang 4.26% lamang ang inyong buwanang bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang naisa pribado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Panatilihing masaya ang paglilibang, ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ito na mga suki, fresh na, garantisado pa. Ang gusto ko sa chicken ko, masarap na laman, malinang lang, sariwat safe. Magnolia, wala chicken to more, sigurado. Kalidad na chicken tong timbang, sigurado. Sa Magnolia Chicken, pambansang manok. Natin to, Magnolia Chicken, Magnolia Chicken. Sayado, sigurado ka.
sa funds with benefits mo. Di na babakit ito sa kanya. Sa pag-ibig mo, you say the more you get. Take like the paranoid regret. Hindi mo tinggal pag-ibig, hindi mo nabinigyan. Sa pag-ibig, family, you're the dream that'll come true. Upgrade your pag-ibig. Upgrade your pag-ibig. Gusto nyo yung pag-ibig friend. This is a feeling COVID-19 verified information and updates straight mula sa pamahalaan. COVID Radio. May I have your attention? Basta right ang information, itohan ay maiwasan. Hashtag laging handa ang Radyo Pilipinas Special Coverage. Okay, nagbabalik po ang inyo pong walang sinasanto dito po sa Radyo Pilipinas at tayo po'y napapanood po sa mga Facebook pages po, mga platforms po ng ating pong Presidential Communications Operations Office, PCOO, RTVM at maging ang Philippine News Agency at maging dito sa Radyo Pilipinas. At meron po tayong Facebook page, ang walang sinasanto. Paki-like po, paki-subscribe, paki-follow at paki-share po para at least malaman ho ng ilating po mga kababayan dito sa Metro Manila at sa ilang pong karatig po ng bansa ay pwede ho ninyong ma-share po sa kanila na meron po tayong ganito pong programa dito po sa Radyo Pilipinas. Oy, binabati nga pala ho natin si Colonel Roger James Brillantes. Siya po ang kasulukuyan pong ang tagal na nitong tagal na hong Colonel tong si kaibigan ko, kumpare ko ito si Colonel Brillantes. Mukhang kailangan na siguro ma-promote yan, ha? Gawin na kaya yung Brigadier General, ha? Parang matagal nang hindi na po promote yan, ha? PNP Chief, Sir Archie Gamboa, baka pwede ho, General Gamboa. Paki-check nga ho to, ha? Baka pwede na ho dahil ang dami na palang recommendation para ho ma-promote po. Mismong yung hepe ho nila nasa Internal Affairs Service o IAS, meron na hong rekomendasyon ni Attorney Alfegar Triambulo. Siya po yung Inspector General. Kailangan ho siguro yan na iparating po yan sa mga kinaukulan. Sir, baka pwede na ho ninyo i-promote po yan si Colonel James Brillantes. Siya po ang kasalukuyan pong acting regional director po ng Internal Affairs Service o IAS Region 7. Colonel James, ingat po kayo. At siguro pagkapag narinig po ito ni General Archie Gamboa, ayos na tayo dyan. So pwede na yan. I-promote na yan sa at least malagyan man lamang ho ng Estrella ang kanyang balikat. Ayos tayo dyan, Colonel James Brillantes ng IAS. Thank you so much po. O si Eddie Apante, nakikinig rin pala. Eddie, magandang hapon sa iyo. Anyway, dako na tayo sa mga balita na dalahon ng ating pong mga kasamahan sa probinsya. Simulan natin. Ito mula sa Pangasinan. Libreng school supplies ipamamahagi na ho sa mga public elementary schools sa isang bayan po sa Pangasinan. Detalye mula kay Sara Kayabyab. Sara, go ahead. COVID Radio, hashtag laging handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Sinimulan na ng pamalang lokal ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang pamahagi ng libreng school supply sa mga public elementary school sa kanilang nasasakupan. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare Development Office ang pamimigay ng gamit na direkta namang ibinibigay sa mga paaralan tulad ng bag, payong, papel, lapis at iba pang gamit sa eskwela. Nabatid na taunan na itong programa ng LGU tuwing nagbubukas ang klase na bahagi pa rin ng suporta nito para mapagkaluban ng maayos na edukasyon ang mga estudyante sa kanilang nasasakupan, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Muli namang hinimok ng LGU ang mga magulang na suportahan ang blended learning ng DepEd upang makapagpatuloy pa rin sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Malala po, Dagupan City, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat kay Sara Kayabyab mula po dyan sa Pangasinan. Ito, sunod natin. Mula naman po sa lugar po sa Eastern Visayas, yun daw hong Borongan City PNP pinagkaloob ang proyektong pabahay sa pamilyang benepisyaryo po ng programang Adopt a Family. Detalye mula kay Pen Pumida. Pen, good afternoon. COVID Radio, hashtag laging handa Radyo Pilipinas
special coverage. Ipinagkaloob ng Borongan City Police Station, BCPS, ang itinayo nitong bahay sa pamilyang benepisyaryo ng proyektong pabahay sa ilalim ng programang Adopt an Indigent Family, Kapwa Ko Sagot Ko sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sa isang simpleng seremonya Lunes, sa Barangay Kalikuan, formal na tinanggap ni Giovanni Larioca, kasamang asawang si Rosalie, ang bagong tayong bahay mula kay Police Lieutenant Colonel Douglas Antonio Eloha, ang hepe ng BCPS. Sobrang galak na mag-asawang Larioque kasama ang 3 nitong anak nang iabot ang susi na sumisimbolo ng kanilang pagmamay-ari ng naturang bahay. Maliban dito, may kasamang grocery items na ibinigay ang PNP sa pamilya. Dumalo sa naturang seremonya ang mga opisyal ng barangay at mga tauhan mula sa hanay ng Borongan City PNP. Sa mensahe ni COP Eloha, kanyang hinimok ang mag-asawa na pakaingatan ng ipinagkaloob na bahay at tutukan ang paglaki ng mga bata. Pinasalamatan naman ng kapitan ng barangay ang City PNP dahil nagmula sa kanilang lugar ang napiling pagkalooban ng proyekto. Ang bagong tayong bahay ay kinabutan ng linya ng kuryente sa tulong ng isang inhinyero ng DPWH Eastern Samar na implementa ang proyekto sa pamamagitan ng tulong pinansyal mula sa mga tauhan ng City PNP. Tikang Didiha, Syudad ng Borongan, Pen Pumida, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat kay Pen Pumida mula po dyan sa Eastern Visayas. Okay, sunod natin. Ito naman, tungkol naman po to sa lugar po sa Region 11. House-to-house vaccination isinagawa sa Davao City Health Office. Sa nagpapatuloy pong 5th round ng Sabayang Patak kontra Polio. Baka kasi nakakalimutan no, na meron pa po tayong mga vaccination program po ng ating pong pamalaan. Huwag niyo pong kalimutan po yan. Detalye mula kay Marcel Mamon Dasalya mula po sa Davao. Marcel, go ahead. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas special coverage. Mag-house to house ang ilang tauhan ng Davao City Health Office o CHO para sa ikalimang round ng Sabayang Patak kontra Polio, habang ang ibang mga magulang dinala ang kanilang mga anak sa venue kung saan isinagawa din ang bakuna kontra polio. Maingat ang mga tauhan ng CHO sa pagpatak ng oral polio vaccine sa mga bata at mahigpit na sinusunod ang health protocols, lalo pa at nakaamba pa rin ang banta ng coronavirus disease sa COVID-19. Target ng Davao CHO na mapatakan ng OPV ang 186,854 ng mga kabataan, 5 taong gulang pababa hanggang Agosto 2 nitong taon. Ayon naman kay Dr. Jolinda Acosta, Chief Technical Division ng CHO, na kinakailangan ipagpatuloy ang anti-polio vaccination sa kabila ng pandemya upang maiwasan ang future outbreak at maprotektahan ang mga kabataan laban sa nasabing sakit. Gikan din sa Davao City, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat. Gikan diya sa Davao, si Marcel Dasalya po yan ang ating pong nakasama. Okay, sa puntong ito, simulan na ho natin ang ating pong talakayan. Siguro, dalawa ho ating pag-uusapan dito. Una, doon po sa parating po na State of the Nation address po natin po Pangulong Duterte, which is this coming Monday na po yan, July 27, at gaganapin po yan sa Batasang Pambansa. At ito nga po, ay kinumpirma na ho ng Malacanang na gusto daw ho ng ating po Pangulong Duterte. Ayaw niya ho yung virtual, no? Bagamat ingat na ingat po ang Presidential Security Group o PSG na ilayo po ang ating pong Pangulo sa maraming tao o yung sa gathering. Kaya nga ho, ilan lamang po yung lagi ho niyang kasama. Ating pong natunghayan po yan sa mga press briefing po niya o yung presidential address. At nakikita naman ho ninyo, may mga distansya po kahit na po yung mga kalihim ho niya. Nandiyan po si Senator Bongo, malayo-layo sa kanya. At kailangan pong maintain po yung konting distansya. Dahil kung hindi, naku po, nakakatakot kapag ang ating pong Pangulong Duterte po tamaan po ng COVID. May edad no ho ang ating Pangulong Duterte. So kailangan po natin pag-ingatan. So ngayon, ano ba ho ang magiging senaryo ngayon sa gagawin pong State of the Nation address? Ito pa rin po ba'y pareho sa ating po mga nakagisnan? Nasa linya ngayon po si Assistant Secretary Mon Coluping ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Asek Mon, Boss Mon, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Magandang hapon. Mayroong hapon, Boss Alex. Yes, sir. To be in your show. Opo. Boss Alex. Opo, unang-una sir, ano ba ang magiging senaryo po? Dahil marami na rin pong sabik na mapanood po ating Pangulo
sa kanya pong 5th State of the Nation address. Ano ba? Nandiyan po ba siya sa Malacanang o dito sa Batasan Pambansa? Tama po kayo, Alex. On Monday will be the 5th State of the Nation address of the President, and actually, the second to the last Yes. State of the Nation address of the President. Bilis ng panahon, no? Opo. Pag-iman na niya on Monday. I-discuss din kanina, I think, kinonfirma ni Secretary Harry Roque, ang ating presidential spokesperson, that the President Duterte will go to Batasan Pambansa on Monday to deliver the SONA. Pero limited yung audience natin. So tayo sa PCOO, kasama ng RTVM, ng PTV, Radio Pilipinas, ng PIA, ng Philippine News Agency, gagawin natin, tutulungan natin na maging virtually exciting pa rin yung SONA kahit walang live audience. So magkakaroon tayo ng mga live points para wing parties for our congressmen, for our senators, tapos pati kasama mga governors at mga mayors natin sa buong Pilipinas. So, yun ang plano natin. Siyempre, bahagi ng pag-protect also sa health ng Pangulong Duterte. Tama. At Sek, paano ho yun? Sino hong pipili na magiging nandun po sa loob po ng Batasan Pambansa? Is it the Office of the President o kayo ho sa PCOO? Ang sa loob ho, yung actual na nasa loob ng Kongreso, mag-decide po ang office ng House Speaker at ng President. Kasi sila ho talaga yung organizer ng SONA. Siguro, I think, para rin sa kaalaman ng lahat, ang SONA is actually being organized by the Congress, and then iniimbitahan lang po ang Office of the President na tumalo doon. So, ito na rin siguro po sa Alex, kasi di ba every year maraming humihingi ng invitation sa atin. Tama. So, hindi ko sa atin nagagaling invitation, nagagaling ang invitation sa office ng ni Speaker Cayetano at ni Senate President Soto. So, sila ko pili kung sino yung nandun, at tayo na rin ang tutulong na lang sa virtual para doon live outside broadcast. So, ibig sabihin po niyan, Asek, sa parte ho ng House of Representatives, dahil 300 plus sila mga congressmen at congresswoman, ibig sabihin niyan, ilan lang pipiliin po dyan, mga, kung 50 lang pwedeng nasa loob, siguro mga 10 o 15, parang ganon? I think visually, ang na-imagine ko, Alex, yung parang nangyari din sa mga congressional hearings. Yes. Diba yung kukonti lang sila sa plenary? Tama. So baka gano'n ang mangyari. Tapos naka-zoom na lang, tapos parang viewing party, online viewing party. Yun ang mangyayari. Pero kahit ganyan pa man, I think kaysa sa usapan natin sa PCOO, ito ay isang magiging napakagandang SONA ng Pangulo dahil dito natin maipapalahat ang concrete policy actions natin in the remainder of the administration, lalo na sa economic recovery program sa panahon ng COVID-19. So, I think inaayahan natin ang Pilipinas at ang mga overseas Filipinos natin na manood nito sa Monday, 4 p.m. Pero Alex, mayroon tayong pre-programming tayo, TV, RTVM at PIA at Radio Pilipinas. Meron tayong programming, alam ko magsisimula ng 1:00. May mga virtual town hall din tayong gagawin with PIA and PCO proper. Nandun rin si Secretary Andanar at to be confirmed, I think kasama din sa virtual town hall natin with the governors and mayors, si Executive Secretary Bingbong Magdalena, bago tayo mag-segue sa actual SONA. Kasi yung mga mawawala na, Alex, yung mga pump and pageantry. Tama. Sa red carpet. Mas maganda yun siguro tayo na sa government mass media ang mag-explain, i-discuss natin yung mga sitwasyon natin and ano yung analysis ng SONA. Tama nga, Asek mo, no? Dahil nga, kung dati ho, ang inaabangan po ng taong bayan ay yung mga suot po ng ating mga opisyal. Ngayon, ang importante dito ngayon ay yung pong lalamanin po ng mensahe ng ating pong Pangulong Duterte, yun ang dapat nating abangan. Correct, Alex. Dapat ganun naman talaga every year. Yes. Dapat tutok tayo sa mensahe, pero the past many years, nakatingin kasi yung mga kaibigan natin sa media, dun sa anong kaganda yung Filipiniana ni Congresswoman ganito, kung gaano kaganda yung barong ni Congressman ganito. So,
So this year, at least mas mapofocus tayo sa talumpati at mensahe ng Pangulong Duterte. Opo, by the way, meron na ho ba kayo napili? Same pa rin po ba yung magiging director ho nito para at least makuha yung facial expression po ng ating Pangulong Duterte at yung pagbibigay ho niya ng mensahe, sir? Same setup po from last year sa ilalim ng pamumuno ni Asek Tom Garcia ng PCOO at ni Executive Director Demic Papalan ng ICBM. Kasama nila si Binibining Joyce Bernal para i-direct yung SONA natin on Monday. So, yun. By the way, opo. Ganda yun. Opo. Asek, by the way, yung po bang first family po ba ay inibitahan rin po ba ng Malacanang para sila po ay makadalo rin po sa isang makasaysayang pong State of the Nation address? Opo, Boss Alex, per protocol naman, ang first family is always invited. But I think kilala naman natin si Mayor Inday. Opo. Siguro lilipad yun from Davao. Yes. Kasi ayaw nga naman pumapasok sa Davao City ngayon dahil sa COVID. So, I think mas maganda na rin simbolo kung ang first family virtually rin nanonood. Opo. Kasi ipakita natin na tayo mismo ang nangunguna dito sa call natin ng discipline, ng physical distancing. So, yun po. Opo. At Asek Mon, marami siguro sa ating po mga kasamaan po sa media, tinatanong, gaano ba ho kahaba ang magiging talumpati po ng Pangulong Duterte? Gaano ba kadami mga pages na kapag sumiti na ba ho lahat ng mga department heads, mga secretary sa kanya? Boss Alex, dito natatawa ako pag tinatanong ako dyan. Opo. Kasi every year, maaga naman, nagsasapit na tayo sa PMS, lahat ng departamento, lahat ng kalihim ng gabinete, nagsapit na ng para maging part ng SONA natin. Pero noong 2016, tinanong ako niya nung pinakaunang SONA ni Pangulong Duterte. Opo. Kasi draft 3 pages yun, or Yes. 2 pages. So sabi ko, mga around 30 minutes siya. Pero what happened was that the first SONA became the second longest SONA ever in the history of our country. So, Totoo. ngayon, napag-usapan namin yung hindi ko matatansa. Yeah. Oo nga. Pero ang masasabi ko lang, bahagi ho ng SONA yung mga kongresong aksang ng pamahalaan para sa tinatawag natin We Recover as One initiative. Oo. Ang importante kasi dito, Asek, no, mas maganda kasi yung hindi po yung mga usual na talumpati ng Pangulo. Mas maganda kasi yung galing ho sa puso ng Pangulo ang kanya pong binibigkas. No? Yun yung gustong-gusto ng ating pong taong bayan. Yung bumoto sa kanya, sir. Actually, kaya ang taas pa rin ng trust and approval rating ng Pangulong Duterte dahil pinapakita niya talaga yung authenticism, yung being honest, and yung tapang at malasakit na hindi nakikita sa previous leaders siguro ng bansa o sa ibang leaders ng bansa. Kaya kahit medyo may mga ingay sa social media, yung iba, mataas pa rin ang trust and approval rating, mahal na mahal pa rin siya ng kababayan natin. Dahil nakikita naman ng Pilipinas, ng Pilipino, na ginagawa ng pamahalaan nating lahat ngayon ang kaya natin para tulungan ang mga Pilipino, Boss Alex. Malawa, itong last year, Boss Alex, halos binasa niya eh. Yeah. Bishop Jumaiksi yung last year. Opo. I think mga less than 1 hour yung last year. Yeah. Mga 15 minutes. Tapos may tumugtog pa na Philippine Philharmonic Orchestra. Tama. Yes. This year, ang dami nating plano sana, Boss Alex. Kanto de la Zona, yung, syempre ano na to legacy building. Yeah. And singilan time. So, sana pwede natin maipakita sa taong bayan yung mga achievements the past 4 years. Kaso nagkaroon ng COVID. So, medyo nag-reassess tayo sa messaging natin. Yeah. Nag-reassess tayo sa ano yung content natin. At mas pinalabas natin. At mas papalabasin natin yung plano natin the next 2 years. Parang nag-reboot tayo eh. Opo. Parang 2016 all over again. Kasi talagang mahirapan tayo ngayon dahil sa COVID-19. Okay. With that, Asek, thank you so much po, Sir Mon, at good luck po. At tayo po ay magkatulungan ho dito para may sekretuparan po at maging successful po ang SONA natin po, Pangulong Duterte. Thank you so much, sir. Good luck po. Thank you, Boss Alex. Stay healthy. Thank you, sir. Salamat. Apo. Si Assistant Secretary Mon Kualuping po yan ng PCOO. So, ang tabayanan ho ninyo, meron po tayong mga pre-SONA po yan, may mga
primer ho tayo. Tabayanan niyo po dito sa Radyo Pilipinas at maging sa PTB4 at ilan pa mga platforms po ng PCOO. Okay, kambyo na ho tayo. Pag-usapan na ho natin itong tungkol po sa anunsyo po ng Pangulong Duterte na mukhang payag na po siya sa tinatawag na limited face-to-face classes. At nasa linya ngayon po, walang iba kundi ang ama ho ng Marinduque at ngayon po ang National President ng League of Provinces of the Philippines o LPP, walang iba kundi si Governor Presbitero Velasco na dati po nating minamahal pong maestrado ng kataas-tasang hukuman. Governor, Justice, magandang hapon po. Si Alex Santos po, sir. Magandang hapon po mga kababayan. Magandang hapon Alex. Apo. Oy, ano pong reaction po ninyo, Gov? But I understand, nung pong last na tayong nag-usap, mukhang kayo po ay ayaw ho ninyo magkaroon po ng face-to-face classes dahil nga ho, pinag-iingatan po natin seguridad ng ating mga kabataan. What's your take on that now, sir? Opo, yan po talagang tingin namin dahil napaka-deadly po nitong virus at wala pa akong vaccine. Opo. So, at na po sa sitwasyon ngayon, nakita po natin sobrang bilis ng pagdami ng infected. Ang mabigat na at nakaka-alarma po sa amin sa mga provincial governments ay yung po pagdagsa ng mga LSI galing po sa mainly po NCR yung karamihan at yung iba po sa ibang lalawigan. Marami pong mga positive na nakakapasok. Opo. Addition po, nandiyan din po yung mga OFWs, may mga positive din po kahit na swab na po sila. So, nakaalarma po yung sitwasyon. Oho. So, ayan po the best system. Ano po? Kaya lang po sa sitwasyon na ito ay napakadelikado po ang tingin po namin dyan. Kaya nung ilang linggo po ay sumulat kami kay Pangulong Duterte at kung pwede nga po i-defer yung August 24 na opening. Okay. At patutungan naman po ang Liga na lumabas po yung Republic Act 11480 ano po, na bigyan ng authority na i-adjust si Pangulo yung start ng school year. Kasi nga po under Republic Act 7797, dapat po yung start between first Monday of June up to the last day of August. Oho. So sa po namin, mahirap din po yung limited face-to-face. Medyo hindi pa po klaro yung guidelines. Pero the way I gather it po, Alex, Opo. May mga ilang araw sa loob ng isang linggo na kailangan pumasok yung mga estudyante. Kasi po, hanggang magkakasama sila sa classroom. Alam niyo po yung mga bata, lalo yung sa inyo mga grade schools po, ang lilikot po niyan hindi naman po mag-maintain ng physical or social distancing. Oho. Group po yan. Kaya may agam-agam po kami dyan. Ang tingin po namin ng Liga, i-defer muna po yan Siguro po mga bandas hanggang tignan po ang sitwasyon, mga October po. Oho. Kasi kung October po, kung July, o hanggang early June, makakabot pa po yung required na school days. Opo. Baka i-defer muna yung August 24 kung kahit po limited face-to-face, delikado po yan. Yan ang po tingin namin ka-Alex. Opo. At Governor, dito po inilabas po kanina ni Secretary Roque, base ho sa naging pagtugot po ng ating Pangulo, sinasabi ho dito sa isa pong kondisyon, face-to-face classes will be allowed on January 2021 or the third quarter of the school year. Kayo po ba'y sang-ayon po yun? Kung Enero po 2021, Opo. okay yun. Okay yun. Oho. Baka ang expectation po ay may klaro-klaro na itong sitwasyon. Ayos po yung lugar-lugar natin at malamang po sa hindi ay wala na po sana na infected. Kung January 2021 po ay maganda po yung date na yun na mag-umpisa po. Ayun, yun po ang nakalagay po sa mga kondisyones kung kaya't pumayag po ang ating Pangulong Duterte na gawin po itong limited na face-to-face. At mukhang dito ay mukhang nagkatugma ho kayo dito, Governor. Pero alam niyo po, yung nga sabi ko po, okay po yung limited face-to-face. Pero depende po yan sa kanya-kanyang sitwasyon sa bawat probinsya po. Kasi
meron po talaga na probinsya na katulad po ng mga island provinces, katulad ng Marinduque, yan, mga Romblon, Opo. mga iba pong island provinces, mas madali pong kontrolin pagpasok Yes. Pero po, tama po yun, sufficient na time po yun sa Enero po 2021. Pero tingin ko po, tignan pa rin po yung sitwasyon sa January 2021. Dahil lang sabi po nung si Dr. Fauci doon sa US po, Opo. na tulad niya itong virus ng COVID na parang chickenpox din o herpes, ano po? Yes. Na pag-infect po kayo, ay nandun sa katawan nyo. At oras na humina yung immune system nyo ay babalik at magkakasakit kayo. Kaya po yung ibang sinasabi na treated na fully kaalit, Opo. nag-infect daw, hindi nare-reinfect yun, kundi humina yung katawan niya, immune system, kaya nadali siya. Yung iba mo, namamatay na, mga bata pa. Opo, kaya opo. Limited face-to-face, kailangan din pag-aralan. Pagdating ng January, kung talagang ama na ang sitwasyon, na talagang limited face-to-face. Opo. Talaga po, mabigat itong virus na ito, at yun na nga po, kung talaga nasa katawan nyo, once ma-infect kayo, hindi habang buhay nyo na kung dala-dala yan, ito mga bata po, mga delikado pa. Oho. Nampin po natin, pagdating ng January 2021, anong sitwasyon, at saka depende po sa lugar. Ayun. Depende sa probinsya. Oho. Yun po. At isa rin po, Gob, mukhang ang mga local government units, mga LGUs, lalo na kayo po, mga local chief executives, mukhang nasa inyo po ang balikat, ang parang papasan po nito sa pagbabantay po at para masunod po ng mga kabataan at maging po mga paaralan. Dagdag pong trabaho sa inyo to, Gob. Opo. Talaga pong i-activate po natin yung mga barangay officials, barangay personnel, yung mga BHERTs po. Opo. At isang baryo, kung maliit man, ay kukunti naman yung estudyante, kailangan pong bantayan po nila yung klase na yan at Opo. turuhin na yung mga bata po ay hindi maglalapit-lapit, physical Yes. distancing, napakahirap po talagang babantayan ng todo. Medyo mahirap po talaga yung face-to-face kahit limited. Sabi po, mga 2 araw daw sa isang linggo, Opo. baka limited space, pero ilimitahin pong mabuti at talaga pong kung pwede po gamitin na yung basketball court, yung malaking area para layo-layo sila, hindi po yung maliit na classroom. Oho. At ang inyo po bang grupo sa League of Provinces of the Philippines, nagkaroon po ba kayo ng pulong with mga giant tawag nito, mga telecommunication companies, kung kumusta po ang kanilang mga signal po dyan sa inyo po mga lalawigan, sir? Alam niyo po, maraming lugar na may mga problema po sa connectivity o yung sa internet connection. Kaya Opo. nga po talagang mahirap yung distance or online Learning. system. Opo. Amin po, hindi po ba yan sa Marinduque. Nako. Talagang erratic and unstable po ang connectivity. Kaya online learning po talagang napakahirap po. Yung sa ibang lugar po, mga first class, mga cities na po, first class municipalities, baka pwede po, baka on a case-to-case basis. Pero yung mga ibang lalawigan po, sira po yung connectivity. At yan po yung pinag-aaralan ng mga provincial government, paano nga po maayos yung aming connectivity. Ayun, yun yung isa rin sa problema, no? Kahit na anong pilit to natin na gawing blended learning, yan, online learning na yan, kung wala talagang koneksyon sa internet at komunikasyon, mahirap talaga ipatupad po yun, Governor. Opo, napakahirap po talaga ng online learning system sabi ko nga po nung so nagkaroon po kami ng meeting sa kanya, ng Liga. Opo. Sinabi namin, dry run muna po kayo. Kung blended learning system, maring modular, na may kasamang isang araw na face-to-face, i-dry run muna ko para makita yung sistema. Kasi po ngayon pa lang natin gagawin, alam nyo, nag-experimento lang tayo Opo. Pero oras na pag-experimento, hindi pa po sa mga programa, may mga pilot project bago talaga ilusad ng maramihan. Ganun din po nire-request natin. Yung po hinihingi natin kay Secretary Briones, practicein muna, experiment muna para malaman natin kung epektibo talaga o hindi. Kasi po kakali, baka nagsasayang din tayo ng oras at panahon at kawawa rin yung mga magulang. Opo. At ito namang mag-ibang magulang talagang hindi pwede magturo. At sabi, kukuha daw ng mga tutors. So yung mga kukuha ng tutors, face-to-face din ho yun. Yeah. Hindi mo masilip lahat yung mga aspeto Nako. Kailangan mo dry run, mag-pilot muna. Gawin na po ngayon bago pa mag-umpisa August 24 o kung January po. Talagang itong panahon na ito, ang haba po, ma-practice muna bago
talagang ilunsad. Okay. Well said po, Governor. Justice, thank you so much po for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Good luck po, sir, at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat ka, Alex. Ingat po tayo at God bless po. Thank you po. Si Governor at former Justice po natin, si Governor Presbitero Velasco, ng National President rin po ng League of Provinces of the Philippines o LPP. Okay, sa puntong yan, kumuha ho tayo sa panig naman po ng mga private schools. Ito po yung COCOPEA, no? Para at least makuha rin po natin ang kanila pong salubin sa pagbibigay po ng go signal po natin po Pangulong Duterte dito po sa limited face-to-face learning ng ating pong mga kababayan. So, kausapin natin ang Executive Director, Managing Director po ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines o COCOPEA. Walang iba kundi si Attorney Joseph Noel Estrada. Attorney Joseph, magandang hapon po sa inyo, sir. Si Alex Santos po. Magandang hapon sa iyo, Alex, at sa mga tagapakinig mo. Opo. Magandang Opo, nakausap ko na po si Governor ng League of Provinces of the Philippines. Sa kanila medyo alanganin po sila dito po sa limited face-to-face. Kayo po ba sa parte ho ng mga private schools, ano po ang inyong pong gusto pong ibigay po ninyong punto ho dito sa naging pagtugot po natin po Pangulong Duterte? Actually, Alex, noong June 25, nagpresenta ako sa Senado ng study na ginawa ng COCOPEA para isang limited face-to-face learning. No? At ako ano yung mga dapat nating tingnan kung sakaling magkaroon nga ng pagpapasya na bubuksan na natin yung mga paaralan. Nag-present din kami sa IATF noong July 1. So, para sa amin, this is a good step na at least we initiate discussions now. Kasi hindi lang naman tayo no, sa buong mundo, lahat naman pinag-uusapan na ito. I think tayo na nga lang ang indefinite pa kung kailan. No? Pero at least yung mga ibang bansa, it's either they have already reopened or pinaplano na nila kung kailan nila bubuksan. So ito naman, hindi naman ito, palagay ko hindi naman ito agad-agad. Merong proseso na dapat, mahabang proseso pa na dapat pagdaanan. At sa amin din naman, hindi rin naman kami siguro basta-basta magbubukas ang mga paaralan nang hindi susunod yung mga kailangang baguhin. Dahil hindi rin magiging maganda para sa mga magulang kung hindi sila magtitiwala, hindi rin natin mapapatupad yan. Lalo na kung pag-uusapan natin yung mga bata, no? Yung mga nasa basic education. Opo, tama ka dyan, attorney, dahil nga ho, depende kasi ho to sa pagtugot rin po ng mga magulang kung papayagan nilang lumabas at pumunta ho sa mga paaralan, ito pong kanila pong mga anak. Tama po ba, attorney? Tama yun. Actually, yung kung titingnan natin sa mga international examples, sinimulan nila sa mas mga yung mas mga matatandang estudyante, higher age group. Ayun. Yung mga nasa kolehiyo, yung talagang kailangan, katulad ng mga practical yung subjects, yung mga nag-OJT, yung mga nag-duty sa mga kumpanya, sa mga hospital, yun ang mga inuuna. Pero yung mga vulnerable, yung mga mas bata, yun ang hindi muna sila yung huli, no? Yes. Marami talagang kailangan baguhin. Structure ng mga eskwelahan, pati yung shifting, dapat planuhin. Maraming operational and structural changes ang dapat natin gawin. At hindi naman ito bago. Marami tayong pwedeng pagkunan na international examples. Pero yung pagpapasya na buksan na natin yung mga school, napakaliit na pa lang yan, na factor. Marami pa tayong dapat talagang i-accomplish muna at siguraduhin bago siguro lahat tayo magkaroon ng kumpiyansa na pwede na natin buksan yung mga paaralan. Kasi kahit sa mga low-risk areas yan or regions, pareho lang din ang pareho lang ang pag-iingat mo. Kasi isa lang dyan ang magkaroon ng transmission. Imagine, very intense. Tama. Ang alat niyan dahil we're talking about small children, kasama ang yaya, kasama ang tigapag mag-ahatid, halimbawa. Yes. So it's a community na kailangan natin tingnan dyan, hindi lang yung mismong mga bata na pumapasok. Opo. At attorney, kumusta na po ang enrollment po sa panig po ng mga private schools? Mukhang mababa ho yata. Ano bang pinag-uusapan po sa inyong grupo, sir? Nakaka-catch up pa ho ba for enrollment ng mga estudyante, sir? Oo nga, medyo talagang masyadong mababa ang
ang turnout ng enrollment. Nasa 25% pa lamang tayo back enrollment last year. Napakababa nun. Kung natatandaan mo, ang projection ko noon, sabi ko, worst case, 50% decline sa mga sa 2 milyon ang hindi makakapag-enroll na tinitingnan namin noon. Ngayon, nasa 25% pa lang tayo. Malaki ng mag-Agosto. So, ang number 1 naman talaga na reason is yung talagang financial difficulties ng mga pamilya. At yung iba, lumilipat na sa 300,000 daw, lumipat sa public schools. Yes. At 1 million pa lang ang nag-enroll out of the 4 million. So, ako, kung sa tingin ko mag-i-improve, umaasa tayo. Kaya lang, ako, ang inisip ko rito kung walang dadating na tulong na financial dun sa mga pamilya at mga estudyante na apektado, more or less ito na yung trend hanggang sa sara na yung ating enrollment. Dahil ang gasto naman talaga is financial. Yun ang number 1. Tama. Ito lang yung health considerations. Kung walang dadating na tulong, wala rin tayong sigurong dapat asahan na bigla ang pagdagsa ng enrollment. Kaya tuloy pa rin ang pag-apila namin na tulong ng gobyerno, kahit hindi na dun sa paaralan, diretso na sa mga estudyante, at diretso na rin doon sa ating mga teachers at school personnel. At attorney, anong fear ho ninyo kapag ang isa pong estudyante ay matigil pong pag-aaral in a span of a year? Ano sa tingin ho ninyong epekto nito sa kanila, sir? Naku, maraming epekto yan, both economic and social, impact sa kanya, at sa pamilya niya, at siyempre sa bansa na rin natin. Ayon sa isang pag-aaral, yung every year of delay sa pag-aaral is additional 10% earnings ng isang pamilya. So malaking bagay yun lalo na sa mga low-income families kasi yan ang tinitingnan nila pag-asa sa buhay, makatapos at makapagtrabaho. Imagine yung isang taon na delay mo, 10% of additional earnings. So hindi ka nga makapagtuloy sa pag-aaral dahil sa financial reasons. Pangalawa, meron din tayong tinatawag na education loss or losses. Dahil dun sa tagal na hindi siya pumapasok, maaaring nakalimutan niya na, in simple terms, nakalimutan niya na yung kanyang pag-aaral or magkakaroon ng slowing down ng kanyang development, cognitive development niya. So malaking impact din yan sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aaral. So yun ang kaya sinisikap natin na sana matulungan tayo ng gobyerno, ang education sector, being one of the critically affected sectors, dapat maisalba rin talaga ito at hindi pwedeng tumigil ang pag-aaral ng mga bata. Opo, attorney, ito talagang COVID nito, salbahe talaga, no? Walang nagawang mabuti sa sangkatauhan. Kaya tayo lahat po apektado nito. Well, anyway, tulong-tulong siguro po, attorney, no? Ang ating magagawa lamang dito, kaya kami dito sa media, tutulungan namin ho kayo para maiparating ho natin sa mga kababayan natin ang inyo po mga programa para ho makatulong sa ating po mga estudyante. Attorney, thank you so much po for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Maraming salamat, Alex. Thank you po. Si Attorney Joseph Noel Estrada po, ang Managing Director po ng COCOPEA. Ayun, wag po natin sisihin ng gobyerno, sisihin po natin itong COVID na ito. Salbahe talaga ito. Ito pong nagpapabigat ng takbo ng buhay po ng bawat Pilipino. At hindi lamang po Pilipino, kundi sa buong bansa po niyan. Anyway, maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa Walang Sinasanto. Until tomorrow, magkita-kita po tayo. Thank you so much po sa ating mga nakatuwang po dito sa ating pong programa. Walang iba kundi si Ivy, ating pong executive producer, at si Sir Rene. Sir Rene, maraming salamat pa sa inyo at si Ronel sa ating pong social media. At sa lahat po ng tumutok, stay safe. Ingat po kayo. Bye! You know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Smart our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.